China, nagtanim sa buwan? Bakit kaya? Posible nga ba yun? Ano nga ba ang kanilang totoong motibo sa paggalugad sa buwan? Tara, pag-usapan natin yan. What is up guys? Kumusta? Welcome back na naman po dito sa ating munting channel. At kung first time mo pa lang dito, i-subscribe mo na yan. Ngayon po, pag-uusapan natin ang napaka-interesting na topic. Ito po, ang pagtanim ng halaman ng China sa buwan. Yes po, tama po ang inyong narinig. Sa buwan po mismo. Noong 2007, sinimula ng China ang kanilang paggalugad po sa outer space. Sa sobrang yaman po ng China, ngayon, ini-spend nila yung kanilang pera sa paggagalugad sa kalawakan. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, ang labanan po ng mga mayayamang bansa ngayon ay paunahan na po sila kung sino ang makadiskubre ng mga bagong bagay sa kalawakan o sa outer space, mga Evadgers. Katunayan nga po, isa nga pong umaangat at yumayamang bansa ang China dahil po ito sa kanilang kasipagan. Totoo naman po talaga na sobrang sipag ng mga Chinese. At whether you like it or not, yung mga kilala ko pong Chinese ay makikitaan mo talaga ng mga prinsipyo sa buhay at kasipagan at kagalingan po pagdating sa pera, mga Evadgers. Katunayan nga po, sa sobrang yaman at sobrang galing ng China, nakagawa po sila ng isang tinatawag na artificial sun. Yes po, tama po yung narinig. Artificial sun. Ginawa po yun ng China para makabuo ng enerhiya sa pamamagitan po ng tinatawag na nuclear fission. Ang nuclear fission po ay para lang po itong katulad ng proseso ng nuclear power plant. Ang nuclear power plant gumagamit ng nuclear fusion, pero yung ginawa ng China na artificial sun ay gumagamit po ng tinatawag na nuclear fission. At hindi lang po yan, ang China po ngayon ang merong pinakamalaking radio telescope sa buong mundo. Natalo po nila ang Amerika. Ang Amerika po meron lamang 100 meters ang diameter ng kanilang pinakamalaking radio telescope. Pero ang China po ay umabot sa 500 meters ang diameter ng kanilang radio telescope. Sa sobrang laki po nito ay katumbas po ito ng halos 30 football fields na pinagsama. Hindi lang po yan. Ayon po sa pag-aaral ng Forbes, lumabas na mayroong 607 na bilyonaryo sa buong Amerika noong 2019. At pagdating po ng 2020, naging 614. Pero ito po ang kakaiba na nangyari sa China. Noong 2019, meron naman silang 320 plus. Pero pagdating ng 2020, umabot na po sa halos 380 plus. Kita mga Evadgers, nadagdagan agad ng 60 plus na bilyonaryo ang kanilang bansa sa loob lamang ng isang taon. At hindi po natin talaga maitatanggi na based on that data ay talagang yumayaman na po ang China. Marami pa akong vlog patungkol dito. You can watch my previous vlog about this one, about doon sa artificial sun ng China, about doon sa radio telescope ng China na ang purpose raw po ay maghanap ng alien sa kalawakan. It's a very interesting vlog, and if you want to watch that one, I will put the link on the description below. Well, talagang hindi natin may tatanggi mga Evadgers na yumayaman ang China kasi alam naman po natin yung prinsipyo nila. Base po sa nabasa kong libro, sinabi doon na ang mga Chinese kaya po nilang umupo ng 8 oras at makinig sa'yo. Makinig sa isang pastor na nagpipreaching, or makinig sa isang pari, or makinig sa isang speaker ng 8 oras. Kaya po nila yon. Pero tayo mga Pilipino, 15 minutes pa lang, nangangati na po yung ating mga kokote. Naiinip na tayo. Pero sila, sobrang matyaga po sila talaga, mga Evadgers. Ganun po yung kanilang kultura. At pagdating sa pera, ay talagang madiskarte, matipid. Hindi sila basta-basta gumagastos ng mula namang kapaki-pakinabang. Hindi katulad nating mga Pinoy na basta gastos. One day billionaire po tayo. Kaya yumayaman ang China, mga Evadgers. At hindi naman natin masisisi na yumaman sila. Kasi nga, masisipag po sila. At dahil nga po sa pagyaman na ito, mas in-explore pa nila ang outer space, mga Evadgers. At noong 2007, nagkaroon sila ng isang proyekto na magpadala ng isang satellite sa moon, mga Evadgers. Ito ang Chang'e 1.
Yes po, tama po yung narinig. Chang'e, spelling ng Chang'e ay yung Chang'e mismo sa Mobile Legend. Ang pagbasa po nito sa Chinese ay Chang'u. Chang'u. Ganun po ang pronunciation. Mahirap eh. Pero ako, binabasa ko ito is Chang'e. Kasi Filipino po tayo eh. So, Chang'e 1 satellite pinadala po sa moon. Bakit Chang'e 1 ang pinangalan? Kasi po, ang Chang'e po or Chang'u ay isang goddess of moon sa China, mga ibad. Ang Chang'e satellite po or Chang'e project ay ginastusan po ng China ng halos umabot sa 180 million dollars. Dollars po ito, mga ibadger, sobrang laking pera. Ganun po, kayaman talaga ang China. Ngayon, ang mission po ng Chang'e 1 ay umikot lang doon sa moon. Hindi siya mismo lalanding sa moon. Iikot lang po. Okay? Iikot siya doon para, una, kukuha siya ng high resolution pictures ng moon. Pangalawa, gagawan niya ng mapa ang moon. Kumbaga, ima-mapping niya ngayon etong moon, mga ibadgers. Okay? So, iikot siya doon para makabuo siya ng map ng moon. Umabot po sa halos 2 taon ang naging mission ni Chang'e 1. At dahil po siya ang pinakaunang satellite or moon satellite na pinadala ng China roon, I'm not sure kung meron pang iba, pero siya ang pinakaunang Chang'e na pinadala po doon. After 2 years, ang plano ng China ay i-dispose mismo yung satellite na yun doon mismo sa moon. So kaya nga po, noong 2009 ay bumagsak yung satellite doon mismo sa moon. Ginawa po yun ng China bilang offering sa kanilang goddess of moon na si Chang'e. Naging matagumpay po ang mission na yun at hindi po pumalpak ang China doon. Kaya sinundan po nila ng Chang'e 2 mission, mga ibadgers, after 7 months. Ang bilis, di ba? Ang bilis sila makagawa ng satellite. So ang purpose po nito Chang'e 2 ay halos katulad lang din ni Chang'e 1. Iikot lang siya doon sa moon. Ikot-ikot siya at kukuha rin po siya ng mga picture at gagawa ng mapa ng mas high ang resolution kumpara po kay Chang'e 1. Pero ang kakaiba po sa kanya, mga ibadgers, siya ay iikot doon hanggang 2029. Yes po, kumpara kay Chang'e 1, umikot lang siya doon, after 2 years, dinispose na siya sa moon. Pero itong si Chang'e 2, hanggang 2029 pa siya ikot-ikot sa moon. At hindi po siya i-dispose sa moon, kundi i-dispose po siya sa Earth mismo. Pero matagal pa yun, mga ibadgers. Okay? Huwag kayo mag-alala, hindi yan babagsak sa atin. Kinumpute na ng mga Chinese ang projectile niyan kung saan babagsak. Sa dagat po yan. Matatalino yung mga Chinese pagdating po sa math. Ang dami kong kakilala mga Chinese na grabe, as in sobrang talino po talaga pagdating sa math. At pagkatapos po niyan, hindi lang natapos sa Chang'e 2. Nagkaroon na naman po ng Chang'e 3. Oh, diba? Ang daming pera ng China, mga ibadgers. At ito ay nilaunch nila noong 2013. At ito ang kakaiba sa Chang'e 3. Siya ang kauna-unahang Chang'e na lumapag mismo sa surface ng moon. Kasi si Chang'e 1 at si Chang'e 2, hindi sila lumapag. Ikot-ikot lang sila sa moon. At ang special mission po ni Chang'e 3 ay kumuha ng mga pictures doon sa surface ng moon. At isisend sa Earth. At hindi lang sa moon po, pati rin sa kalawakan. Kukuha siya ng pictures at isisend yan sa Earth. Pero hindi pa natapos dyan ang ginawa ng China. Gumawa pa sila ng Chang'e 4, mga ibadgers. At ito ay nilaunch last year lang, 2019. Mas malupit itong si Chang'e 4. Ang kanyang i-explore naman ngayon ay yung dark side ng moon. Yes po, meron po kasing dark side yung moon, yung hindi nasisinaga ng araw. So, i-explore niya yung mga rocky surface ng moon. Kasi merong mga lubak-lubak yung moon, merong maraming bato. So, kanyang i-explore yun at gagalugarin, mga ibadgers. Sobrang specific po ng mission ni Chang'e 4. Kasi isa sa specific mission niya ay i-determine ang pagbabago ng temperatura ng moon. So, mas high-tech na po kasi itong si Chang'e 4. Kasi 2019 na, pinaka-latest na po. At isa pa, ito ang pinakamatindi. Mission rin niya na gumawa ng garden sa moon. Oh wow, di ba? Magtanim sa moon, gumawa ng sakahan sa moon. Okay, so ang balak po ng China ay makapagtanim sila ng potato, cotton, at marami pang ibang halaman. Yun po, ang tanong, naging matagumpay ba yung pagtanim nila? Nakapagpatubo nga ba sila? Ang kasagutan po ay yes. Hanggang tumubo po, as in, nagkadahon po, nag-sprout ang cotton seed na dinala sa moon. Para sa mata ng ilang mga scientists, matagumpay po ang China sa pagpapatubo ng halaman sa moon. Naging matagumpay
nabuhay nga, pero nagkaroon po ng aberya. Kasi ganito po ang nangyari. Doon po kasi sa moon, ang isang lunar day, ang 1 day sa moon ay katumbas po ng 2 linggo dito sa Earth. So, ibig sabihin, sa loob po ng 2 linggo, hindi na sinaga ng araw yung mga cotton seeds. At dahil dyan, syempre, patay kasi hindi na sinaga ng araw eh. Patay, wala nang photosynthesis na nangyayari. So, namatay po yung mga cotton seeds na yun. Pero, tinuturing pa rin ng mga scientists na matagumpay po yung nagawa ng China. Kasi alam niyo po mga Ibadgers, noong 1971, Stuart Rusa ay nagdala ng mga seeds doon sa moon, mga Ibadgers, doon sa outer space. Ikot-ikot siya doon, pero may bit-bit siyang mga seeds, mga Ibadgers. Pero hindi niya yun tinanim sa moon. Binalik niya doon sa Earth at doon po mismo tinanim. Tumubo naman ang mga seeds na yun. At tinawag po yung infamous moon trees. Hindi ko alam kung anong trip ng scientist na yun, kung bakit nagdala pa siya ng seeds. Siguro for experimental basis or experimental concern. Tapos mga Ibadgers, noong 1946 naman, nagpadala ng halaman ang mga Russian doon sa outer space. Pero hindi na nila nakita yung kanilang pinadalang halaman. Para sa mga Russian, it's a failed mission kasi hindi na po nila na-recover yung halaman. Kaya ang ginawa nila, after few months, nagpadala po sila muli ng mga halaman sa outer space. Ngayon, sa pagkakataong ito, na-recover na po nila ang halaman. Hindi ko na po inalam kung anong nangyari dun sa halaman. Pero noong 1982, matagumpay po na nakapagpatubo sa outer space ng halaman ang taga-Soviet Union, mga Ibadgers. At noong 1997 naman ay talagang both the ISS, the International Space Station, nakapagtayo na ng garden mismo doon sa kanilang station, mga Ibadgers. Pati rin po ang Soviet Union. So talagang ine-explore na po ngayon, or matagal nang ine-explore itong pagtatanim sa outer space, mga Ibadgers. Hindi ko alam kung anong trip na mga scientists o mga astronaut kung bakit gusto nilang magtanim sa outer space. Malamang ay gusto rin nilang malaman ang katotohanan kung pwede bang mabuhay ang mga living organisms sa outer space, mga Ibadgers. Kaya isa yun sa mga inaalam at alam mo na, curious yung mga tao, curious yung mga scientists. While doing this vlog, mga Ibadgers, and while researching the content, na-realize ko na tayo mga tao, we are so blessed dito sa ating Earth. O dito sa ating mundong kinatatayuan, o sa mundong tinitirahan, mga Ibadgers. Kasi binigay na po ng Diyos sa atin lahat. Hindi natin kailangan paghirapan. O imagine na, sobrang hirap pala magtanim ng halaman sa moon. Sobrang hirap pala ng pagtatanim ng halaman sa outer space. Pero ayan tayo, no? Free, nakikita natin lahat ang ginawa ng Diyos para sa atin. So, ganun po tayo ka-bless. At sana ma-appreciate natin yung mga bagay-bagay na ginawa ng Diyos na hindi po natin nakikita. And I think that's all for today's vlog. Para sa marami pang konspirasiya, kakaibang kwento at political issue, patuloy lang na tumutok dito. Ako po si Evad PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. God bless. Peace out.